Magandang araw po sa inyong lahat. Napaka-importanting araw po ngayon, ika-22 araw ng Abril para sa mga Dutertes. Para kay Inday Sara Duterte, magkakaroon po ng pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee of Injustice sa kanyang 2 impeachment complaint na dinidinggin ngayon ng komite. Tatay Digong maglalabas ngayon ng desisyon na magsasabi kung si Tatay Digong ay makakauwi na o kung siya ay mananatiling nakakulong para nga po harapin ang mga paratang laban sa kanya. Ilang oras na lang po magsisimula na po ang pagdinig ng Kamara, ng Committee of Injustice ng Kamara sa 2 impeachment complaint ni Inday Sara Duterte. Matagal na po nating sinasabi na labag sa saligang batas ang ginagawang pagdinig dahil unang-una, wala pong sufficiency of form and wala rin pong sufficiency of substance. Wala pong sufficiency of form dahil wala pong mga ultimate facts na nakasaad sa 2 impeachment complaint laban sa kanya. At dahil wala ngang ultimate facts, wala ring basihan para magkaroon ng clarificatory questions. At ang ginagawa ng Kamara ngayon sa pagpipresenta ng mga ebidensya at mga testimonya gaya ng sinungaling na pinaghinala ang kidnapper na si Ramil Madriaga at ngayon po ang testimonya ni Trililing, Sunny Trillanes at ng mga dokumento na sinupina galing po sa BIR, galing sa AMLAC at galing sa Ombudsman ay mini trial na labag sa saligang batas dahil ang Kamara de Representante sa pamamagitan ng Committee on Injustice, ang kanyang katungkulan lamang ayon sa ating saligang batas ay humanap ng probable cause pagkatapos na magkaroon ng desisyon na sufficient in form and substance. Ano ang aasahan natin ngayon sa pagdinig ng Committee on Injustice? Well, sinabi po nila na sinupinan nila ang Ombudsman para sa mga salin ni Inday Sara at tinawag din nila si Trililing para magbigay ng kung anumang ebidensya na meron siya. Uulitin ko po ang salin hindi po pwedeng maging dahilan para magkaroon ng konklusyon or ultimate facts na nangurakot si Inday Sara na siyang basihan para siya ay patalsikin sa pwesto. Yan po ay required na isumite ng mga nagdisilbihan sa gobyerno sang-ayon sa Salonga Law, pero wala po tayong makikita dyan sa salin na yan by themselves. At ang desisyon ng Korte Suprema, kung mayroong pagkakamali dyan sa salin, ang remedyo ay amendahan. Bagamat mayroong isang desisyon na ang hindi pag-file ng salin ay nakakaapekto sa integridad ng isang tao at dahilan kung bakit natanggal bilang Chief Justice itong si Melo Sereno dahil hindi siya nag-file ng salin habang siya ay profesor sa UP College of Law, hindi po basihan ng kahit anong kriminal na aksyon ang unang-una, hindi pagpa-file ng salin at pangalawa, ang hindi pagsasabi ng katotohanan sa salin. So kung salin lang po ang pagbabasihan, hindi po yan makakapruweba ng graft and corruption na siyang dahilan kung bakit sinupina ng komite ang mga salins ni VP Sara. Pagdating naman po sa mga income tax returns, nakabinbin pa po sa hukuman ang isang petisyon na hinain ng asawa ni VP Sara, si Attorney Mans Carpio, na nagsasabi na yung mga impormasyon na yan ay protektado dahil sa karapatan ng privacy at sa Data Privacy Act. Sumasang-ayon po ako na ang mga tax returns ay wala rin po kinalaman dito sa impeachment na dinidinig. Una-una, kasi wala naman pong aligasyon tungkol sa tax returns at saka sa salin dyan sa mga reklamong yan. Therefore, yung mga hinihinging mga dokumento na salin at tax returns ay labas doon sa petisyon o yung 2 reklamo ng impeachment na hinain laban kay Inday Sara Duterte. Ang clarificatory hearing, uulitin ko po, dapat limitado lamang sa mga bagay-bagay na nakasaad mismo sa impeachment complaint. Si Trililing, sang-ayon sa aking bubuwit, ay magsasabi na merong hindi bababa sa 4 billion di umano ang hindi na-deklarang salin ni Inday Sara Duterte. Bago tayo magsabi na merong masamang ginawa si Inday Sara Duterte, please, kinakailangan maintindihan ninyo
na sang-ayon sa ating batas, ang Secrecy of Bank Deposit Acts, hindi po pwedeng isupina ng Committee of Injustice na dumidinig ng impeachment complaint ang mga bank records ng kahit sino man. Dahil nakasaad sa batas na po pwede lang yan masupina kapag meron ng impeachment trial. At ang impeachment trial po ay gaganapin lamang sa Senado. Nagkaroon na po tayo ng president kung kailan yung mga bank records ni dating Chief Justice Corona ay nailantad sa Senado pero hindi po yan sa mababang kapulungan. Ang aking paninindigan bilang isang abogado, bilang isang dating profesor ng Constitutional Law at International Law at practitioner na mahigit ng 35 taon, ay maski sabihin na nating totoo yung mga bank deposits na yan, dahil yan po ay fruits of the poison tree, hindi po yan po pwedeng gamitin sa kahit anong pamamaraan. Yan po ay nasa saligang batas. Kaya miski sabihin na nating totoo yan, hindi po yan magagamit na ebidensya laban kay VP Sara, at least for purposes ng probable cause determination para sa impeachment. Ngayong araw na ito ay importante rin kay Tatay Digong dahil ngayon po ang Appeals Chamber ay magdidesisyon sa issue ng pwede bang litisin ng ICC si Tatay Digong. Meron pa bang legal competence ang tinatawag ang ICC para litisin ang mga di umanong mga krimen na nangyari sa Pilipinas, gayong nakasaad sa ICC na ang jurisdiksyon ng hukuman ay nakabase sa pagpayag o consent ng mga partido ng ICC. At dahil voluntaryo po ang pagiging miyembro ng ICC, ang lahat ng miyembro ng ICC ay po pwede rin bumitiw. Ang tanong, hanggang kailan ang jurisdiksyon ng hukuman? Lalong-lalo na kapag nakasaad doon mismo sa Rome Statute na nagsasabi na kinakailangan, bagamat may karapatang umalis sa pagiging miyembro ang mga bansa, kinakailangan pag ang isang bansa ay umalis, lahat ng jurisdiksyon ng hukuman ay dapat matrigger sa loob lamang ng isang taon matapos magbitiw sa pagiging miyembro ang isang bansa. Sang-ayon doon sa dissenting opinion ng naunang desisyon ng ICC sa kaso rin ni Tatay Digong, mga dissenting opinion ng dalawang mahistrado na mas bihasa sa international law dahil nga po ang jurisdiksyon ay nakabase sa consent o pagpayag ng mga estado pag sila'y bumitiw. At kapag ang pagbibitiw ay matapos ang isang taon, matapos i-deposito ang instrument of ratification, wala nang kahit anong jurisdiction ang po pwedeng matrigger. At ang nangyari nga po sa kaso ni Tatay Digong ay nagsimula ang preliminary investigation, na-trigger ang jurisdiction ng hukuman dahil yan naman po ang kauna-unahang pagkakataon na tinitrigger or dumudulog sa ICC para sa kanilang desisyon. Sa pangalawang taon na matapos bumitiw ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Pero ang mas importanteng issue is, anong epekto sa kidnapping sa jurisdiksyon ng hukuman? Alam po natin na mga Amerikano may desisyon na pa. Malay namin, pakialam namin kung paano siya nakuha. Ang importante, mabigyan siya ng isang patas sa paglilitis. Ganito rin po ang naging desisyon ng Israeli Supreme Court noong liditis, yung author ng final solution laban sa Hudyo na naging dahilan para milyon-milyong mga Hudyo ang pinatay sa mga gas chambers ng mga Nazis. Ang sabi ng Israeli Supreme Court sa isang kaso na kinidnap ang author ng final solution na si Eichmann, pa. Malay namin, pakialam namin paano nakuha ang jurisdiksyon. Ang importante, bigyan siya ng patas sa paglilitis. Pero meron na pong bagong desisyon na sa tingin ko ay sang-ayon sa karapatang pantao na kinikilala ng buong daigdig ngayon. Ito po yung Ibrahim versus Minister, isang desisyon ng Constitutional Court of South Africa na nagsasabi na hindi po pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang pagkakamali. Ang kaso po ay gaya ni Eichmann, kinidnap ang isang mataas na opisyalis ng apartheid regime ng South Africa, dinala sa South Africa para litisin sa krimen ng apartheid. Sabi ng hukuman, dahil ang jurisdiksyon ng akusado ay nakuha sa pamamagitan ng iligal na pamamaraan, yan ay sapat ng dahilan para mawalan ng jurisdiksyon ang hukuman. Sa tingin ko po, dahil sa kinikilalang karapatang pantao ngayon, lalong-lalo na yung karapatan ng due process at karapatan ng kalayaan, importante po
ng jurisdiksyon ng kahit anong hukuman ay sa pamamagitan lamang ng legal na pamamaraan. Dahil sa Rome Statute mismo po nakasaad kung anong tamang proseso. Kinakailangan humingi ng kooperasyon sa estado kung saan naroroon ang akusado na nais ng mahuli at bago siya mapadala sa dahig, iharap muna sa lokal na hukuman upang magarantiya na ang karapatang pantao ng akusado ay magalang at ang soberenya ng bansa kung saan manggagaling ang isang akusado ay nagalang din. Of course, by way of jurisprudence, ang majority view po dun sa kaso ni Tatay Digo consisting of 3 justices o 3 judges na hindi naman po bihasa sa international law ang siyang nanaig. Bukas po, may posibilidad na yung 3-2 na yan maging 3-2 muli pero ang 3 ay po pwedeng bumoto na wala ng jurisdiksyon ang hukuman at kapag nangyari yan, uwi si Tatay Digong. Alam ko po na by now meron ng desisyon kay Tatay Digong. Pero dati ko pa po hinimo kayo na magdasal na makauwi na si Tatay Digong. Ang sa tingin ko po, dihado si Tatay Digong. Dahil nga po, pag wala na si Tatay Digong, wala nang kasong lilitisin na ICC, bakit pa ba dapat magpatuloy yan? Ganong wala namang ang mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay hindi naman miyembro ng hukuman. Ibig sabihin, existential po ang kaso ni Tatay Digong. Kinakailangan nila si Tatay Digong para magkaroon ng silbi ang ICC. Gayunpaman, nagdadasal ako na kung ang ICC ay nagnanais na mas maraming magtiwala sa hukuman at mas maraming estado ang pumayag na maging miyembro ng ICC, dapat ipakita nila na igagalang nila ang karapatang pantao ng lahat ng akusado sa ICC, kasama na po dyan si Tatay Digong. Kung sila ay magdedesisyon na dapat ma-dismiss ang kaso dahil wala ng jurisdiksyon ng hukuman, magpapatunay po yan na mayroong integridad, kredibilidad at meron talagang dedikasyon sa karapatang pantao ang ICC at baka maging dahilan para sa mas marami pang estado na maging miyembro ng hukuman. Abangan po natin ang pangyayari bukas. Ako naman po kasama si Maharlika sa umaga bukas ay magsisimula ng live broadcast alas 8 ng umaga para pag-usapan muna ang mga ganapan doon sa pagdinig ng Committee of Justice sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Alas 8 po dito sa Europa, ibig sabihin yan po ay 6 hours ahead. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 2 o'clock po ng hapon magsisimula ang joint broadcast namin ni Maharlika. Pero pagdating naman po sa pagdinig kay Tatay Digong, it will be 10 o'clock European time, meaning it will be 4 o'clock Philippine time. And we will bring to you the live coverage of the rendition of judgment complete with annotation nang maintindihan ninyo kung ano ang nagiging o ng mga pangyayari sa ICC. So mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Kita-kita po tayo para sa ating pagbusisi at paghimay-himay sa mga ganapin sa susunod na pagdinig ng Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay VP Sara at sa desisyon ng International Criminal Court kung meron nga bang jurisdiksyon ang hukuman sa kaso ni Tatay Digong. Ibig sabihin, uuwi na ba si Tatay Digong? Tune in po sa Spokes Hour bukas. Kita-kita po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.